Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano mo aayusin ang maliliit na misunderstanding bago pa ito makasira ng relasyon. Alam mo ba yung mga maliliit na tampuhan? Yung parang wala lang sa umpisa pero bigla na lang lumalaki. Yung tipong nagsimula lang sa hindi agad pag-reply o kaya sa simpleng tono ng boses na parang may iba. Tapos bago mo mamalayan, tahimik na kayo pareho. Tapos may konting lamig na sa pakiramdam. Parang ang bigat na agad, kahit ang totoo. Maliit lang naman talaga yung pinagmulan. Kung nakarelate ka dito, hindi ka nag-iisa, lalo na sa mga nasa edad 25 pataas, yung may mga responsibilidad na, may trabaho, may stress, minsan may pamilya na rin. Mas nagiging sensitive tayo sa mga ganitong bagay. Kasi pag pagod ka na, kahit maliit na misunderstanding, parang mas mabigat ang tama. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang dapat gawin sa mga maliit na misunderstanding sa relasyon. Hindi yung grand gestures agad, hindi yung dramatic na usap tayo ng malalim buong gabi, kundi yung practical, simple, pero effective na paraan para hindi na lumaki ang maliit na problema. Kasi ang totoo, hindi naman maiiwasan ang misunderstanding. Kahit gaano kayo ka-compatible, kahit gaano nyo kamahal ang isa't isa, darating at darating yan. Ang tanong lang talaga, paano nyo hinahandle? Ngayon, simulan natin sa pinakaunang bagay na kadalasang hindi napapansin. Pero sobrang importante. Yung unang dapat gawin, huwag mong agad gawing personal ang lahat. Alam mo, minsan hindi naman talaga tungkol sa'yo. Pero dahil mahal mo yung tao, dahil invested ka, iniisip mo agad na, may mali ba akong nagawa? O kaya, bakit parang iba yung tono niya? Galit ba siya sa akin? Halimbawa, hindi ka lang na-replyan agad. Sa isip mo, ay baka may iba na siyang kausap o kaya nag-iba lang ng tono yung partner mo. Medyo seryoso, medyo tahimik, tapos bigla mong iisipin, may problema ba siya sa akin? Pero ang hindi natin nakikita minsan, baka pagod lang siya, baka may problema sa trabaho, baka may iniisip na hindi niya pa kayang i-share. Hindi lahat ng pagbabago ng mood ng partner mo ay tungkol sa'yo. At kapag ginawa mong personal agad, doon nagsisimula ang misunderstanding. Kasi magre-react ka base sa assumption, hindi sa reality. Magtatampo ka, magiging cold ka, o kaya magiging defensive. Kahit wala naman talagang issue in the first place. Kaya sa ganitong situation, ang mas magandang gawin, huminto ka muna saglit. Tanungin mo sarili mo, sigurado ba ako o iniisip ko lang? Minsan, yung simpleng pag-hold back lang ng reaction mo, nakakasave na ng relasyon sa unnecessary na away. At dito papasok yung pangalawang bagay na sobrang underrated pero sobrang powerful. Matutong magtanong, hindi manghula. Ang daming relasyon ang nasisira hindi dahil sa malaking kasalanan, kundi dahil sa maling akala. Yung tipong hindi ka nagtanong, pero nag-decide ka agad kung ano ang ibig sabihin ng ginawa ng partner mo. Hindi siya nag-reply, ibig sabihin wala siyang pakialam. Hindi siya ngumiti, ibig sabihin galit siya. Hindi siya nag-good night, ibig sabihin may iba na. Parang ang bilis natin gumawa ng kwento sa utak natin, no? Parang direktor ka ng sariling drama, tapos ikaw din ang nasasaktan. Pero kung iisipin mo, gaano kadalas ba na yung assumption mo ay 100% tama? Kaya instead na hulaan mo, itanong mo. Hindi yung pa-confront agad na may halong galit, ha? Hindi yung, ano bang problema mo? Hindi ganun. Mas okay yung calm lang, simple lang. Hey, okay ka lang ba? Parang tahimik ka today. O kaya, napansin ko hindi ka agad nakareply kanina, busy ka ba? Ganun lang, walang accusation, walang drama, just curiosity. Kasi kapag nagtanong ka ng maayos, binibigyan mo ng chance yung partner mo na mag-e-explain. At kadalasan, dun mo marirealize na wala naman palang problema. And kung meron man, mas madali nyo siyang maayos kasi nag-uusap kayo, hindi nag-a-assume. Alam mo may kasabihan na ang communication daw ang susi sa relationship. Totoo yun. Pero hindi lang basta communication, kundi tamang paraan ng pakikipag-usap. Kasi pwede naman kayong mag-usap pero kung puno ng galit, sarcasm o parinig, hindi rin maganda ang kalalabasan. At dito papasok yung isa pang mahalagang bagay na dapat mong tandaan kapag may maliit na misunderstanding, piliin mong ayusin, hindi patunayan na ikaw ang tama. Aminin natin, minsan gusto lang talaga natin manalo sa argumento. Yung feeling na ako yung tama dito. Kahit maliit na bagay lang, pinapalaki natin kasi gusto nating ipaglaban yung side natin. Pero ang tanong, ano bang mas importante? Manalo ka o maayos kayo? Kasi kahit manalo ka sa argumento, kung nasaktan mo naman yung partner mo,
Kung nagkaroon naman ng lamat sa relasyon nyo, panalo pa ba talaga yon? Minsan, kailangan mong i-let go yung ego mo. Hindi ibig sabihin nun na ikaw na agad ang mali. Hindi rin ibig sabihin na lagi ka na lang magpapatalo. Ang ibig sabihin lang, mas pinipili mong protektahan yung relasyon nyo kaysa sa pride mo. Halimbawa, may maliit na misunderstanding kayo. Pwede mong sabihin, alam mo, baka mali din yung pagkakaintindi ko. Pwede ba natin pag-usapan ng maayos? Simple pero powerful. Kasi binubuksan mo yung conversation, hindi mo siya sinasara. At kapag ganun ang approach mo, mas nagiging safe ang space para sa inyong dalawa. Walang takot mag-express, walang takot magkamali. Kasi sa totoo lang, ang relationship hindi naman yan competition. Walang score, walang winner o loser. Dalawa kayong magka-team. At kung pareho kayong gustong manalo laban sa isa't isa, pareho lang kayong matatalo. Habang tumatagal ang relasyon, mas marirealize mo na hindi pala malalaking problema ang sumisira dito, kundi yung mga maliliit na bagay na pinabayaan, pinalaki, at hindi inayos agad. Kaya sa mga simpleng misunderstanding, dun mo talaga makikita kung gaano katatag ang connection nyo. Hindi sa kung gaano kayo ka-sweet kapag okay kayo, kundi kung paano nyo hinahandle yung hindi kayo okay. At minsan, sa gitna ng katahimikan, ng tampuhan, ng konting lamat, may choice ka palagi. Papalakihin mo ba o aayusin mo? At habang iniisip mo yan, may isa pang anggulo na madalas nakakalimutan ng karamihan. Hindi lang tungkol sa partner mo ang usapan dito, kundi pati sa sarili mong paraan ng pag-react. Kasi kung iisipin mo, kahit gaano pa kaganda ang communication ng partner mo, kung ikaw mismo hindi mo kontrolado ang reactions mo, doon pa rin magkakaproblema. Dito na papasok yung isa sa pinaka-importante pero pinaka-challenging gawin. Yung marunong kang mag-pause bago mag-react. Alam mo yung feeling na gusto mong sumagot agad? Yung parang may kumukulo sa dibdib mo, tapos gusto mong ilabas lahat. Lahat ng sama ng loob. Lahat ng iniisip mo. Kahit hindi pa malinaw kung ano ba talaga yung nangyayari. Natural yun, tao ka eh. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng nararamdaman mo, kailangan mong ilabas agad-agad. Minsan ang pinaka-mature na response ay yung hindi ka muna magre-react. Hindi ibig sabihin nun ini-ignore mo yung problema. Hindi rin ibig sabihin na tinatago mo lang yung nararamdaman mo. Ang ibig sabihin lang, binibigyan mo ng space yung sarili mo para kumalma. Para mag-isip ng mas malinaw. Kasi aminin natin, ilang beses ka na bang nagsalita dahil sa galit tapos pagkatapos, nagsisi ka rin, yung tipong, sana hindi ko na lang sinabi yon. O kaya, sana naghintay muna ako. Sa maliit na misunderstanding, isang maling salita lang, pwedeng lumaki agad ang issue. Isang sarcastic na comment, isang matalas na sagot, biglang nagiging personal na. Kaya sa susunod na maramdaman mong umiinit na yung emosyon mo, subukan mo lang huminga saglit. Kahit ilang segundo lang, lumayo ka muna kung kailangan. Hindi yan pag-iwas, strategy yan para hindi mas lumala. At habang nagpapahinga yung emosyon mo, may isa ka pang pwedeng gawin. Yung tingnan mo yung sitwasyon hindi lang sa side mo, kundi pati sa side ng partner mo. Ito yung isa sa pinakamahirap gawin sa totoo lang, pero isa rin sa pinaka-powerful. Kasi madali lang naman ipagtanggol yung sarili mo. Madali lang sabihin na, ako yung nasaktan dito. Pero bihira nating itanong, bakit kaya ganun yung ginawa niya? Halimbawa, hindi siya naging sweet buong araw. Sa side mo, pwede mong isipin, wala na siyang effort. Pero sa side niya, baka pagod na pagod lang siya, mentally drained, hindi niya na kayang magbigay ng energy. O kaya may nasabi siyang medyo masakit. Sa side mo, disrespect yun. Pero sa side niya, baka hindi niya lang na-express ng maayos yung gusto niyang sabihin. Hindi mo kailangan i-justify lahat ng ginagawa ng partner mo. Pero malaking tulong kung marunong kang umintindi. Kasi kapag naiintindihan mo kung saan siya nanggagaling, nababawasan yung galit. Napapalitan siya ng konting empathy. At kapag may empathy na, mas nagiging kalmado ang usapan. Doon napapasok yung isa pang mahalagang gawin. Yung marunong kang magsalita ng hindi nananakit. Kasi minsan, hindi naman yung issue ang problema, kundi kung paano mo siya sinabi. Pwede mong sabihin yung parehong concern, pero magkaiba ang epekto depende sa delivery mo. Halimbawa, bakit ka ganyan? Wala ka talagang pakialam. Kumpara sa, nasaktan lang ako kanina, feeling ko parang hindi mo ako napansin. Parehong may point, pero yung isa parang atake. Yung isa expression ng feelings. Kapag atake ang dating, natural magde-defend yung partner mo. Mag-aaway kayo.
Pero kapag honest expression ng nararamdaman, mas nagiging open siya makinig. Kaya kung may gusto kang sabihin, subukan mong i-focus sa sarili mong feelings, hindi sa pagkakamali niya. Imbes na ikaw kasi, gawing ako kasi. Simple shift, pero malaking epekto. At habang ginagawa mo to, mapapansin mo na unti-unting nawawala yung tension. Hindi na siya nagiging laban ng ikaw kontra sa akin, kundi nagiging usapan na paano natin aayusin to. Kasi yun naman talaga ang goal, di ba? Hindi para maghanap ng mali, kundi para maayos. At habang tumatagal, marirealize mo na ang relationship parang halaman yan. Hindi mo siya pinapalaki sa isang araw lang. Inaalagaan mo siya araw-araw, lalo na sa maliliit na bagay. Yung simpleng pag-intindi, simpleng pagtanong, simpleng pagkontrol ng emosyon, yan yung mga parang tubig at araw sa relationship nyo. Kapag napabayaan mo yung maliliit na yon, kahit gaano pa kalaki ang pagmamahal nyo, unti-unti rin siyang matutuyo. Pero kapag inalagaan mo, kahit may dumaan na misunderstanding, hindi siya basta-basta masisira. At sa puntong to, mapapansin mo na hindi na ganun kabigat ang mga maliit na tampuhan, hindi na siya nakakatakot. Kasi alam mo na kung paano siya haharapin. Pero may isa pang bagay na madalas hindi napapansin, yung kahalagahan ng timing. Kasi kahit tama yung sasabihin mo, kahit maayos yung approach mo, kung mali naman ang timing, pwede pa rin mag-fail ang usapan. Halimbawa, pagod na pagod yung partner mo, kakauwi lang galing trabaho, tapos dun mo pa i-open yung issue. Kahit gaano ka pa ka-calm, malaki ang chance na hindi niya yun ma-handle ng maayos. Hindi dahil ayaw niyang makinig, kundi dahil wala na siyang energy. Kaya minsan, kailangan mo rin marunong maghintay. Hindi para i-delay ang problema, kundi para piliin yung tamang moment na pareho kayong ready makinig at mag-usap. Kasi ang goal mo hindi lang magsabi, kundi marinig at maintindihan. At habang iniisip mo lahat ng to, may isang simpleng tanong na pwede mong itanong sa sarili mo sa bawat misunderstanding. Makakatulong ba to sa relasyon namin o makakasira? Kung yung gagawin mo, yung sasabihin mo, yung tono mo, yung reaction mo, ay makakadagdag lang sa sakit at gulo, baka kailangan mo muna siyang i-rethink. Pero kung makakatulong siya para mas maintindihan nyo ang isa't isa, kahit mahirap, kahit awkward, yun ang piliin mo. Kasi sa huli ang relasyon hindi nasusukat sa dami ng sweet moments, kundi sa paraan kung paano nyo hinahandle yung hindi kayo okay. At habang pinipili mong maging mas kalmado, mas understanding, at mas intentional sa actions mo, may napapansin ka rin na pagbabago hindi lang sa relasyon nyo, kundi sa sarili mo. Nagiging mas mature ka, mas aware, mas steady. At dun mo marirealize na minsan ang maliit na misunderstanding, hindi pala kalaban. Isa pala siyang pagkakataon para mas makilala nyo ang isa't isa at mas mapalalim pa yung connection nyo. At habang tumatagal, mapapansin mo na parang nag-iiba na yung tingin mo sa mga tampuhan. Dati, parang threat siya, parang may kaba, may takot na baka lumala. Pero ngayon, nagiging signal na siya. Signal na may kailangang ayusin, may kailangang linawin, may pagkakataon para mas maging close kayo. Kasi sa totoo lang, hindi naman goal ng relasyon na walang away o misunderstanding. Parang imposible naman yun, di ba? Ang goal, matuto kayong dalawa kung paano magstay kahit may hindi pagkakaintindihan. At dito papasok yung isa pang mahalagang bagay na madalas nakakalimutan, yung marunong kang magpakumbaba. Hindi ito tungkol sa pagiging mahina, hindi rin ito tungkol sa ikaw na lagi ang mag-a-adjust. Ang pagpapakumbaba, ibig sabihin lang, handa kang aminin kung saan ka nagkulang. Kasi aminin natin, sa kahit anong misunderstanding, bihira na isang tao lang ang may contribution. Kahit maliit lang, kahit hindi sinasadya, may part ka rin doon. At kapag marunong kang magsabi ng, pasensya na ha, baka mali din yung reaction ko, ang laki ng epekto nun. Hindi siya nakakabawas ng value mo. Hindi siya nakakababa ng tingin sa'yo. Sa totoo lang, mas tumataas pa nga. Kasi ipinapakita mo na hindi ka lang basta partner, kundi teammate. Yung taong kayang i-prioritize ang relasyon kaysa sa ego. At kadalasan kapag ikaw ang unang nagbaba ng guard, sumusunod din yung partner mo. Parang nawawala yung tension kasi wala nang kailangang patunayan. Minsan nga, yung simpleng sorry at naiintindihan kita, sapat na para matunaw yung lamig ng ilang oras o kahit ilang araw na hindi pagpapansinan. Pero syempre, hindi lang puro salita. Kailangan may kasamang aksyon. Kaya isa pa, sa dapat mong gawin sa maliit na misunderstanding, yung marunong kang mag-reassure. Alam mo yung pakiramdam na kahit okay na kayo, may konting duda pa rin. Yung parang, okay na ba talaga? O kaya,
Baka may natira pang sama ng loob. Doon pumapasok yung reassurance. Hindi mo kailangan ng sobrang bonggang effort. Minsan, sapat na yung simpleng hawak sa kamay, simpleng, okay na tayo ha, o kaya, importante ka sa akin. Lalo na habang tumatanda tayo, mas nagiging importante yung emotional security. Hindi na lang puro kilig, kundi yung assurance na kahit may misunderstanding, hindi kayo basta-basta bibitaw. At kapag nabibigay mo yon sa partner mo, parang nagiging mas stable yung relasyon nyo. Hindi na siya madaling ma-shake ng maliliit na bagay. Pero may isa pang layer dito na medyo tahimik lang, pero sobrang lalim. Yung marunong kang magpatawad, kahit maliit na bagay lang. Kasi minsan, kahit sinasabi mong okay na, may kinikim-kim ka pa rin. Yung tipong naayos na. Pero tuwing may susunod na misunderstanding, ibinabalik mo yung luma. Dati nga ginawa mo rin yan eh. Pamilyar? Normal yon. Pero kung paulit-ulit mong dadalhin yung nakaraan, hindi na makaka-move forward yung relasyon nyo. Kaya kung nag-decide ka na ayusin na, isabay mo na rin yung pag-let go. Hindi ibig sabihin makakalimutan mo agad. Pero pipiliin mong hindi na siya gawing armas sa susunod. Kasi ang forgiveness, hindi lang para sa partner mo, para din sa peace of mind mo. Habang mas natututo kang magpatawad, mas gumagaan yung pakiramdam mo. Mas nagiging tahimik yung isip mo. Mas nagiging healthy yung connection nyo. At habang pinagdadaanan mo lahat ng to, mapapansin mo na hindi na ganun kahirap harapin ang misunderstanding. Kasi may baon ka ng tamang mindset, tamang approach. Hindi ka na basta-basta nadadala ng emosyon. Hindi ka na agad nag-a-assume. Hindi ka na rin natatakot makipag-usap. At dun mo marirealize na ang relasyon pala hindi tungkol sa pagiging perfect. Hindi tungkol sa walang pagkakamali, walang tampuhan, walang problema, kundi tungkol sa dalawang taong handang matuto, handang mag-adjust, handang piliin ang isa't isa, araw-araw, kahit may mga maliit na hindi pagkakaintindihan. Kaya kung ikaw may pinagdadaanan kang maliit na misunderstanding ngayon, huwag mo agad isipin na malaking problema na yan. Baka kailangan lang ng konting pag-intindi, konting pag-uusap, konting pagpapakumbaba, at baka sa simpleng pagharap mo dito ng maayos, mas lalo pang titibay yung relasyon nyo. Kung nakarelate ka sa usapan natin ngayon, gusto kong marinig yung experience mo. Ano yung pinaka-common na misunderstanding na nararanasan mo sa relationship? At paano mo siya hinahandle? I-share mo sa comments kasi malay mo, yung story mo makatulong din sa iba. At kung nakatulong sa iyo yung video na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-subscribe. Marami pa tayong pag-uusapan na ganito. Mga bagay na simple pero may malalim na impact sa buhay at relasyon. Sa huli, tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto para magkaroon ng maayos na relasyon. Kailangan mo lang maging totoo, maging handang matuto, at maging consistent sa pagpili na ayusin ang mga bagay-bagay. Kasi ang relasyon, parang paglalakad lang yan. Minsan may madulas, minsan may matitisod. Pero kung hawak nyo ang isa't isa, makakarating kayo kung saan nyo gustong pumunta. Dahan-dahan lang, tuloy-tuloy lang, at huwag kalimutang piliin ang pagmamahal, lalo na sa mga maliliit na pagkakataon na pwedeng magka-misunderstanding. Kaya mo to, at higit sa lahat, kaya nyo to. At kung may natutunan ka sa video na to, please click like and subscribe para sa more real talk kwentuhan. Para mas lalo mong maunawaan ang sarili mo at matutunan mong piliin ang tama para sa'yo. Hanggang sa susunod.